Ang tunog ng nabasag na porselana ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Kasunod nito ang matinis na boses ni Veronica. "Ano ba yan, Mama? Ang clumsy mo naman. Linisin mo yan. Ngayon din." Nanginginig ang mga kamay ni Doña Esmeralda del Fuego habang nakatingin sa basag na tasa at sa kumakalat na itim na likido sa puting-puting marmol na sahig. Ang paborito niyang tasa, ang kapeng maingat na tinimpla ni Manang Inday para sa kanya. Ngayoy isa na lamang mantsa sa sahig na kailangan niyang harapin. "Veronica, anak, nahihilo lang ako." Mahinang katwiran niya habang ang mga tuhod niya ay tila babigay na. Pero walang awa sa mga mata ng kanyang manugang, tanging pagkainis at pagkasuklam. "Palagi ka namang nahihilo. Palusot mo na lang yan para maging pabigat. Sige na, kunin mo ang basahan at linisin mo yan bago pa may madulas diyan." Napayuko si Doña Esmeralda. Ang bawat salita ni Veronica ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang puso. Sa mansyon na ipinundar nila ng yumaong asawa, sa sahig na dati nilalakaran niya bilang reyna, ngayon ay luluhod siya na parang isang utusan. Dahan-dahan, kinakapos ang hininga, lumuhod ang matanda. Ramdam niya ang bawat pagprotesta ng kanyang mga buto, ang lamig ng marmol sa kanyang mga tuhod. Sumilip si Manang Inday mula sa kusina. Baka sa mukha nito ang awa at galit, pero isang matalim na tingin lang mula kay Veronica ay sapat na para umatras ito. Walang magawa si Esmeralda. Habang pinupunasan ang natapong kape, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, humalo sa itim na likido sa sahig. Ito na ang buhay niya ngayon, isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Matapos ang tila walang katapusang paglilinis, itinayo siya ni Veronica, halos kinaladkad, pabalik sa lamesa. "Oh, ayan. Dahil natapon ang kape mo, heto na lang ang inumin mo," sabi ni Veronica. Inilapag ang isang baso ng tubig at isang maliit na puting tableta sa kanyang harapan. "Vitamins mo, Mama, para lumakas ka." Tinitigan ni Esmeralda ang tableta. Ito ang bitamina na pinapainom sa kanya ni Veronica tuwing umaga sa nakalipas na mga buwan. At tuwing iinumin niya ito, isang kakaibang pagkahilo ang gumagapang sa kanyang sistema. "Ayoko na niyan, Veronica. Lalo lang sumasama ang pakiramdam ko." Ngumiti si Veronica, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Huwag nang matigas ang ulo, Mama. Para din naman sa'yo to. O gusto mong tawagan ko si Ricky at sabihin kong ayaw mong magpagaling?" Ang pangalan ng kanyang anak. Ang kaisa-isa niyang si Ricardo. Iyon ang armas na palaging ginagamit ni Veronica laban sa kanya. Napapikit si Esmeralda. Ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang anak na nasa Singapore para sa negosyo. Mahal na mahal niya si Ricky. Walang imik. Isinubo niya ang tableta at ininuman ng tubig. Maya-maya pa, nagsimula na ang epekto. Ang mga ilaw sa chandelier ay nagsimulang magsayaw. Ang mga pattern sa pader ay tila gumagalaw. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan na para siyang lumulutang. "Ayan, masunurin ka naman pala," narinig niyang sabi ni Veronica na tila nagmumula sa malayo. "Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Mamaya, maglilinis ka pa ng mga banyo." Hindi na niya nagawang sumagot. Nagpatianod na lang siya habang inaakay siya ng isang katulong papunta sa kanyang silid. Nang iwanan siyang mag-isa, humarap siya sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang dating Doña Esmeralda del Fuego, ang matriarka na iginagalang, ang babaeng may dignidad at paninindigan. Ang nakikita niya ngayon ay isang matandang may mapupungay na mata, namumutlang balat, at mga balikat na lupaypay sa kabigatan ng kalungkutan. Sino ang babaeng ito? Paano siya humantong dito? Kumatok sa pinto si Manang Inday. Pumasok ito ng walang ingay. May dalang isang platito. "Ma'am Esme." Bulong nito,
Inilapag ang paboritong biskwit ng matanda sa tabi ng kama. Para po sa inyo. Tumingin si Esmeralda sa matapat na kasambahay. Sa mga mata ni Inday, nakita niya ang lahat ng hindi nito masabi. Ang awa, ang pagkalinga, ang galit para kay Veronica. Isang tingin lang at nagkaintindihan na sila. Kinuha ni Esmeralda ang kamay ni Inday at marahan itong pinisil. Iyon lang ang kailangan niya. Isang patunay na hindi siya tuluyang nag-iisa sa impyernong ito. Gabi na. Hindi makatulog si Esmeralda. Ang pag-ikot ng kanyang paningin ay humupa na, ngunit napalitan naman ito ng bigat sa kanyang dibdib. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang dahan-dahang naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang boses ni Veronica mula sa library. Mahina ito, tila isang bulong, pero sapat na para marinig niya. Nagtago siya sa likod ng isang haligi, pinipigilan ang kanyang paghinga. Oo, Damian. Malapit na, sabi ni Veronica sa kausap nito sa cellphone. May kakaibang pananabik sa kanyang boses. Isang pananabik na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa batok ni Doña Esmeralda. Naramdaman ni Esmeralda ang paninikip ng kanyang dibdib. Sino si Damian? Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang pangalang iyon sa mga bulong ng kanyang manugang. Pinakiramdaman niya ang bawat salita. Oo, naging maayos ang pagbisita ng doktor kanina. Pagpapatuloy ni Veronica. Konting-konti na lang at maniniwala na silang lahat. Nawala na siya sa tamang pag-iisip. She's becoming more fragile every day thanks to my special vitamins. Isang malamig na halakhak ang narinig ni Esmeralda. Hindi ito ang tawa ng kanyang manugang na laging naririnig ni Ricky sa telepono. Iba ito. Nakakakilabot. Napahawak si Esmeralda sa kanyang dibdib. Ang bitamina. Kaya pala palagi siyang nalilito, palaging pagod, palaging parang nasa ibang mundo. Hindi ito gamot. Isa itong lason. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang isip. Kaya tiisin mo muna ang pagkamis mo sa'kin. Konting-konti na lang, malamig na sabi ni Veronica sa kausap. Malapit na. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat. Siguraduhin mo lang na handa na ang mga papeles. Ang lahat. Ang mga papeles. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Esmeralda na parang markang bakal. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang pagmamaltrato, ang mga gamot, ang lahat ay parte ng isang masamang plano. Napatakip si Esmeralda sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay puno ng takot. Baka marinig siya. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na mesita sa pasilyo. Isang porselanang anghel ang nahulog mula dito at gumawa ng isang mahinang kalansing sa sahig. Tumigil ang boses mula sa library. Sino yan? Tanong ni Veronica, matigas sa telerto. Halos liparin ni Esmeralda ang pasilyo, pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto nang walang tunog at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Narinig niya ang mga yabag ni Veronica na papalapit sa pasilyo, huminto, at pagkatapos ay dahan-dahang lumayo. Ligtas siya sa ngayon. Ngunit habang nakasandal sa pinto, sa dilim ng kanyang silid, alam ni Doña Esmeralda na ang tunay na panganib ay hindi ang pagkahuli sa kanya. Ang tunay na panganib ay ang plano na narinig niya. Isang planong wawasak, hindi lang sa kanyang pagkatao, kundi sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. At siya, sa kanyang kalagayan, ay walang kalaban-laban. Kinabukasan, si Manang Inday ang nakapulot sa porselanang anghel sa pasilyo. May maliit na lamat ito sa isang pakpak. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang duster. Para sa kanya, ang anghel na ito ay si Doña Esmeralda. Marupok, nasasaktan, pero buo pa rin. Sa kusina, habang naghahanda ng agahan, pinagmamasdan niya si Veronica
na parang isang general na nag-iinspeksyon ng kanyang mga tropa. Bawat galaw ng mga katulong ay binabantayan. Bawat pagkain ay sinusuri. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang paraan ng pagtingin nito kay Doña Esmeralda, na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng lamesa. Tingin na puno ng pag-insulto. "Manang Inday, bakit sunog ang gilid ng itlog na to?" Sabi ni Veronica, itinuturo ang plato ni Esmeralda. "Alam mo namang ayaw ni Mama ng ganyan. Palitan mo." Napayuko si Inday. "Opo, Ma'am Veronica." Habang nasa kusina, pikit mata niyang inalala ang nakaraan. Naalala niya ang yumaong si Don Alberto, ang asawa ni Esmeralda. Isang linggo bago ito pumanaw, ipinatawag siya nito sa tabi ng kanyang higaan. "Inday," sabi ng matandang amo, hawak ang kanyang kamay. "Wala na akong ibang pagkakatiwalaan. Alagaan mo si Esme, huwag mo siyang pababayaan. Pangako." Tumango si Inday habang lumuluha. "Pangako po, Don Alberto, habang nabubuhay po ako. Ang pangakong yon, ang habilin na yon, iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas at iyon din ang dumudurog sa kanyang puso araw-araw dahil sa kanyang kawalan ng magawa." Pero kagabi, habang nakita niyang halos gumapang pabalik si Doña Esmeralda sa kwarto nito, may nagbago sa loob ni Inday. Ang awa ay napalitan ng determinasyon. Ang takot ay napalitan ng tapang. Kailangan na niyang gumawa ng paraan. Matapos ang agahan, nagdahilan siyang maglalaba. Ang laundry area sa likod ng mansyon ang kanyang naging kanlungan. Doon, walang mga matang mapanuri, walang boses na naninigaw. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang basahan, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang isang lumang cellphone. Keypad, maliit ang screen at halos kupas na ang mga numero. Regalo ito sa kanya ni Sir Ricky noong Pasko. Maraming taon na ang nakalipas. Para raw may magamit siya sa emergency. At ito na ang emergency. Nang marinig niya ang boses ni Veronica mula sa sala, nanginginig ang mga kamay ni Inday. Nagtago siya sa likod ng pintuan ng kusina, sapat lang para makita ang sala. "Mama, ano ba yan? Bakit mo kinakausap ang halaman?" Sigaw ni Veronica. "Baliw ka na ba talaga? Tingnan mo, natatapunan mo na naman ng lupa ang carpet." Nakita ni Inday si Doña Esmeralda na nakayuko sa isang paso ng orchid. May hawak na maliit na pala. Ang totoo, nililinis lang ng matanda ang mga tuyong dahon. Pero sa mata ni Veronica, lahat ng ginagawa nito ay pagkakamali. Mabilis na binuksan ni Inday ang video recorder ng lumang cellphone. Itinutok niya ito sa siwang ng pinto. Nanginginig ang kanyang kamay, pero tiniis niya. "Wala kang silbi. Palamuti ka na lang dito sa bahay. Alam mo ba yon?" Patuloy ni Veronica. "Buti pa itong mga halaman, may pakinabang. Ikaw, wala. Pabigat." Nai-record niya ang lahat, ang bawat masasakit na salita. Ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Doña Esmeralda. Nang umalis si Veronica, mabilis na umatras si Inday pabalik sa labahan. Sumandal siya sa pader, humahabol sa kanyang hininga. Tila siya ang sinigawan. Tinitigan niya ang video sa maliit na screen. Malinaw. Masakit. Totoo. Hinanap niya ang numero ni Sir Ricky sa kanyang contacts. Nanginginig pa rin ang kanyang daliri habang pinipindot ang send. Nag-attach siya ng isang maikling mensahe. "Sir Ricky, tingnan niyo po." Pagkatapos, itinago niyang muli ang cellphone sa pinagtataguan nito. Bawat minuto na lumipas ay parang isang oras. Naglinis siya, nagluto, nag-asikaso. Ngunit ang isip niya ay nasa cellphone, naghihintay ng sagot. Muntik na siyang mahuli. Habang nagpupunas siya ng mga bintana, biglang sumulpot si Veronica sa likod niya. "Manang Inday, kanina ka pa parang balisa. May tinatago ka ba?" Tanong nito. Naniningkit ang mga mata. "Wala po, Ma'am Veronica," sagot ni Inday. Pinipilit na huwag mautal. "Masama lang po yata ang gising ko." Tinitigan siya ni Veronica ng matagal bago tuluyang umalis.
Nakahinga ng maluwag si Inday. Nang magkaroon ulit ng pagkakataon, bumalik siya sa labahan. Kinuha niya ang cellphone. May isang bagong mensahe mula kay Sir Ricky. Bumilis ang tibok ng puso ni Inday, puno ng pag-asa. Ito na. Ito na ang tulong na hinihintay nila. Pero nang mabasa niya ang laman ng text, gumuho ang kanyang mundo. Manang, ano po itong pinagsasabi niyo? Maayos naman ang mommy sa pagkakaalam ko. Baka nagkakamali lang po kayo. Napaupo si Manang Inday sa sahig, sa tabi ng mga sabon at labahin. Hawak ang lumang cellphone, isang mainit na luha ang pumatak sa screen. Walang naniniwala sa kanya. Kahit si Sir Ricky, mag-isa lang siya sa laban na ito. Mag-isa lang sila ni Ma'am Esme. Sa loob ng isang glass-walled boardroom sa ika-40 palapag ng isang gusali sa Singapore, si Ricardo Ricky Del Fuego ay dapat nakikinig sa presentasyon tungkol sa quarterly earnings. Pero ang isip niya ay lumilipad 1,000 milya ang layo, pabalik sa Pilipinas. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na lamesa. Isang video message mula kay Manang Inday. Pinanood niya ito nang palihim sa ilalim ng lamesa kanina. Sa una, inisip niyang baka nag-overreact lang ang matanda. Si Manang Inday, mula pa noong bata siya, ay palaging maalalahanin. Masyadong praning, kung minsan. At si Veronica, ang kanyang magandang asawa, lagi itong nagpapadala ng mga litrato. Si Mommy na nakangiti sa hardin. Si Mommy na kumakain ng paborito niyang cake. Si Mommy na masayang nanonood ng TV. See, darling, she's fine. Stop worrying too much. Iyon ang palaging sinasabi ni Veronica sa kanilang mga video call. Kaya binaliwala niya ang unang video. Siguro may nasabi lang si Veronica na hindi nagustuhan ni Mommy. Siguro nagtatampo lang ang kanyang ina. Ganoon naman talaga ang mga matatanda. Baka nagkakamali lang si Manang Inday. Iyon ang isinagot niya, na baka nagkakamali lang ito. Pero pagkatapos ng ilang oras, isa na namang text ang dumating. Isa na namang video. This time, mas malinaw. Mas brutal. Nasa gitna siya ng negosasyon nang buksan niya ito. Ang eksena ay nasa hapagkainan. Dala-dala ni Mommy ang isang mangkok ng sopas. Nanginginig ang mga kamay. At bigla, sinadya itong banggain ni Veronica. Tumalsik ang mainit na sopas. Isang bahagi nito ay tumama sa kamay ng kanyang ina. Nakita niya ang pagkurba ng sakit sa mukha ni Mommy. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. At ang narinig niya mula kay Veronica ay hindi pag-aalala, kundi paninisi. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang dumi-dumi na ng sahig. God, you are so useless. Parang may pumiga sa puso ni Ricky. Ang mommy niya, ang kanyang malambing at mahinahong ina, ginaganito ng asawa niya. Excuse me, sabi ni Ricky. Biglang tumayo sa gitna ng meeting. Lahat ng board members ay napatingin sa kanya. I need to take this call. Lumabas siya ng boardroom. Humihingal na parang katatapos lang tumakbo ng marathon. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Pinanood niya ulit ang video. At ulit. At ulit. Ang bawat panonood ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagsisisi ay gumapang sa kanyang kaluluwa. Gaano na katagal itong nangyayari? Paano niya nagawang maging bulag? Dali-dali niyang tinawagan si Veronica. Hello, darling! Masayang bati nito sa kabilang linya. Parang walang nangyari. V, how's mom? Tanong niya. Pinipilit na maging kalmado. Oh, she's fine. Katatapos lang niyang magsiesta. Ang himbing nga ng tulog. Don't worry so much, Ricky. Isang kasinungalingan. Isang napakagaling na pagsisinungaling. Ang boses nito ay puno ng tamis. Pero ngayon, para kay Ricky, ang tamis na yon ay lasang-lason. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ulit ang gallery sa kanyang cellphone. Tinitigan niya ang mga litratong ipinapadala ni Veronica. Ngayon, nakikita na niya ang hindi niya nakita noon. Ang ngiti sa mga labi ng kanyang ina ay hindi abot sa mga mata nito.
Ang mga mata nito ay pagod, malungkot, at takot. Paano niya ito pinalampas? Dahil ba mas madaling maniwala sa magagandang kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan? Dahil abala siya sa pagpapayaman, sa pagpapatakbo ng kumpanya, na nakalimutan na niya ang babaeng nagbigay buhay sa kanya? Hindi na siya nag-isip pa. May kailangan siyang gawin. Tinawagan niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa Maynila, isang private investigator. "Leo, pare, kailangan ko ng tulong mo," sabi niya. Ang boses ay seryoso at mababa. "It's about my mom." Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang executive assistant. "Michelle," utos niya, habang nakatingin sa skyline na ng Singapore mula sa kanyang bintana. Ang mga matatayog na gusali ay tila nangungutya sa kanyang kabiguan bilang isang anak. "Cancel all my appointments for the next 2 weeks. Book me the earliest flight to Manila." "Yes, sir. Should I inform Ma'am Veronica of your arrival?" tanong ng assistant. Huminto si Ricky. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. "No," mariin niyang sabi. "Make sure no one knows I'm coming back, especially my wife." Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang lahat para kay Doña Esmeralda. Ang mga bitamina na pinapainom sa kanya ni Veronica ay tila mas tumatapang. Ang dating banayad na pagkahilo ay isa ng malakas na alon na palaging bumubura sa kanyang mga alaala at kumikitil sa kanyang lakas. May mga umaga nagigising siya at hindi niya alam kung anong araw na. May mga hapon na makakatulog siya sa silya sa hardin at magigising na lang na nasa loob na ng kanyang silid. Walang ideya kung paano siya napunta doon. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay, gumagalaw pero walang kontrol, nagsasalita pero walang nakakarinig. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga tahimik na sulyap ni Manang Inday, isang mainit na pandesal na palihim na iniaabot, isang baso ng tubig na inilalagay sa tabi ng kanyang kama tuwing gabi. Mga maliliit na bagay na nagsasabing, "Nandito ako, nakikita kita." Isang umaga, ginising siya ni Veronica na may kakaibang sigla. "Mama, bumangon ka na dyan. May bisita tayo," sabi nito, habang hinihila ang kurtina para pumasok ang nakakasilaw na sikat ng araw. "Bisita? Sino?" tanong ni Esmeralda, pilit na umuupo. "Isang doktor. Magaling na doktor," sagot ni Veronica, ngumingiti. "Titingnan ka lang niya para masigurong malusog ka. Ayaw ko namang maging pabaya sa'yo, di ba?" Isang oras ang lumipas, kaharap na ni Esmeralda ang isang lalaking naka-Amerikana. May makakapal na salamin at isang peking ngiti. Hindi ito ang family doctor nila. Iba ito. "Good morning, Doña Esmeralda. I am Dr. Reyes," pagpapakilala nito. Umupo ang doktor sa kanyang harapan habang si Veronica ay nakatayo sa likuran nito. Tila isang bantay. Nagsimula ang mga tanong. "Ano pong petsa ngayon, Doña?" Sinubukan ni Esmeralda na alalahanin. Martes ba? O Miyerkules? Blanko ang isip niya. Hindi ko sigurado, hiho." Ngumiti ang doktor at nagsulat sa kanyang notepad. Sino po ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas? Alam niya ito. Alam na alam niya. Pero ang pangalan ay hindi lumalabas sa kanyang bibig. Tila may isang pader sa pagitan ng kanyang isip at ng kanyang dila. "Nakalimutan ko." Mahinang sagot niya, napayuko sa hiya. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagngisi ni Veronica. "Donya, may mga naririnig? O nakikita po ba kayo na wala naman talaga doon?" Biglang naalala ni Esmeralda ang gabi kung kailan narinig niya ang usapan ni Veronica at ng isang Damian. Pero kung sasabihin niya iyon, sino ang maniniwala sa kanya? Ang babaeng hindi man lang maalala kung anong araw ngayon. Wala po. Pagsisinungaling niya. Patuloy ang mga tanong na tila idinisenyo para ipamukha sa kanya na wala na siyang silbi, na mahina na ang kanyang isip. Sa bawat sagot niyang mali o sa bawat pag-iling niya,
Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang pagkatao. Para siyang hinuhubaran sa harap ng mga estranghero. Habang nakayuko at gulong-gulo, isang anino ang dumaan sa siwang ng bahagyang bukas na pinto ng silid. Isang anino ng isang lalaki, matangkad, pamilyar. Bigla siyang napatingala. "Ricky?" Bulong niya. "Anak?" Napatingin ang doktor at si Veronica sa pinto. Walang tao. "Sino po si Ricky, Donya?" Tanong ng doktor. "Ang anak ko." Ngumiti si Veronica ng isang malungkot na ngiti. "Doktor, ang anak niya po. Si Ricky ay nasa Singapore. Siguro ay namimiss niya lang ko kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na sigurado siyang may nakita siya. Pero nang tingnan niya ulit ang pinto, wala na ang anino. Siguro nga guni-guni niya lang yon. Siguro nga nababaliw na talaga siya." Nang matapos ang konsultasyon, inihatid ni Veronica ang doktor palabas. Naiwan si Esmeralda sa kanyang silya, tulala at talunan. Narinig niya ang mahinang usapan nila sa labas ng pinto. "So it's confirmed, Doc?" Boses ni Veronica. "Yes, ma'am. Clear signs of dementia and paranoia. I will prepare the medical documents immediately." Bumalik si Veronica sa silid. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Isang haplos na nagpadama sa kanya ng matinding takot. "Don't worry, mother-in-law," bulong ni Veronica. Ang bawat salita ay malamig at matalim. "I'll find you a very comfortable place where you can rest permanently." Sa mga salitang yon, naintindihan na ni Doña Esmeralda. Ang doktor, ang mga papeles. Ito na ang simula ng katapusan. Dadalhin siya sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanya, kung saan tuluyan siyang magiging isang anino hanggang sa mamatay. Ilang oras bago ang konsultasyon ni Doña Esmeralda, sa dilim ng hating gabi, isang itim na van na walang marka ang pumarada sa isang madilim na eskinita sa likod ng mansyon ng mga Del Fuego. 2 anino ang mabilis na bumaba. Ang isa ay si Ricky, nakasuot ng itim na hoodie. Ang isa naman ay ang kaibigan niyang si Leo, ang private investigator. "Sigurado ka rito, pare?" Bulong ni Leo habang iniaabot ang isang bag na puno ng equipment. "Mas madali kung harapin mo na lang sila." "Hindi pa pwede," sagot ni Ricky. Ang panga ay matigas. "Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Isang ebidensya na sisira sa kanya ng tuluyan. Kung haharapin ko siya ngayon, itatanggi niya lang ang lahat. Gagawin niya pa akong masama." Kilala ko si Veronica. Sa likod ng gate, isang maliit na anino pa ang nagbukas ng pinto. Si Manang Inday, nanginginig sa takot at kaba. "Sir Ricky," bulong niya, halos maiyak nang makita ang alaga. "Manang, salamat po," sabi ni Ricky, hinawakan ang kamay ng matanda. "Sandali lang po ito. Kailangan lang naming ilagay ang mga ito." Sa tulong ni Manang Inday, na alam ang bawat sulok ng bahay, mabilis na kumilos sina Ricky at Leo. Nagkabit sila ng mga kamerang kasing liit ng butones. Sa sulok ng chandelier sa sala, sa loob ng isang flower arrangement sa dining room, sa likod ng isang painting sa pasilyo, at ang pinakaimportante, sa loob ng isang alarm clock, sa tabi ng kama ni Doña Esmeralda. "Okay na pare, live feed, diretso sa laptop mo," sabi ni Leo. "May audio din yan. Bawat bulong maririnig mo." Bago sila umalis, humarap si Ricky kay Manang Inday. "Manang, may hihilingin po ako. Alam kong delikado, pero kayo lang po ang makakagawa." Inabutan niya ito ng isang maliit na plastic bag. "Kailangan ko po ng isa sa mga vitamins na pinapainom niya kay Mommy. Bukas na bukas din, Manang. Iabot niyo lang po sa hardinero natin. Kausap ko na siya. Siya na po ang magdadala sa akin." Tumango si Manang Inday. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. "Masusunod po, Sir Ricky." Kinabukasan, sa isang hindi kalayuang hotel room na may tanawin ng mansyon,
Nakaupo si Ricky sa harap ng kanyang laptop. Apat na maliliit na bintana ang sabay-sabay na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang pamamahay. Ang pakiramdam ay mali. Para siyang isang espiya na nanonood sa buhay ng ibang tao. Pero ito ang tanging paraan. At doon, nagsimula siyang manood ng isang palabas ng katatakutan na nagaganap sa sarili niyang bahay. Napanood niya ang pagdating ng pekeng doktor. Narinig niya ang bawat tanong na idinisenyo para ipahiya at guluhin ang isip ng kanyang ina. Nakita niya ang pagdaan niya sa pasilyo at ang pag-asa sa mga mata ni Mommy nang ibulong nito ang kanyang pangalan. Isang bulong na parang isang kutsilyo sa kanyang dibdib. Napanood niya ang lahat. Ang pagngisi ni Veronica, ang kasunduan nila ng doktor, ang nakakakilabot na banta nito sa kanyang ina. Sa bawat eksena, lalong tumitindi ang galit sa puso ni Ricky. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong tumakbo papunta doon at iligtas ang kanyang ina. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa oras. Tumawag si Leo. Ricky, may nakuha ako. Yung attorney Damian na sinasabi mo, may record na yan ng panloloko. At heto pa, may mga kumakalat na chismis na may kalaguyo siyang mayaman na kliyente. Tinali ko ang mga... Si Veronica, putol ni Ricky sa sinasabi ng kaibigan. Hindi na ito tanong. Isa na itong katotohanan. Kinahapunan, dumating ang hardinero, dala ang isang maliit na pakete. Ipinadala agad ito ni Ricky sa isang laboratorio para sa analysis. Habang naghihintay, patuloy siyang nagmasid. Napanood niya si Manang Inday na palihim na pinapakain ng masustansyang pagkain si Mommy. Napanood niya si Veronica na abala sa pagtawag sa telepono, tumatawa at nagpaplano. Gabi na nang dumating ang resulta mula sa lab. Binuksan ni Ricky ang email. The tablet contains a high dosage of lorazepam, a sedative used for anxiety disorders. Continued use can cause severe confusion, memory loss, and dependency. The dosage found is significantly higher than the standard prescription. Napapikit si Ricky. Hindi lang pala ito simpleng pagpapahinang isip. Nilalaso ni Veronica ang kanyang ina. Muli niyang tiningnan ang monitor. Sa isa sa mga camera, nakita niya si Veronica sa library, may kausap sa cellphone. Si Damian. Pinalakas niya ang audio. Yes, the plan is set for tomorrow morning. May ambulansya nang maghihintay. By lunchtime, she'll be in a facility where no one can reach her. At sa atin na ang lahat, my love. Bukas ng umaga. Tiningnan ni Ricky ang oras. Wala na siyang panahon. Pero habang pinapanood niya ang video, may isang bagay siyang napansin. Isang detalye na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi lang pala pinapainom ni Veronica ang kanyang ina. Sa video feed mula sa dining room kanina, nakita niya kung paano dinurog ni Veronica ang tableta at inihalo ito sa baso ng tubig. At sa tabi nito, may isa pang bote. Nag-zoom in siya. Isang bote ng gamot. Ipina-search niya ang pangalan sa internet. Gamot sa puso. Ang gamot na iniinom ni Mommy. Kinuha ni Veronica ang bote ng gamot sa puso, binuksan ito, at itinapon ang ilang tableta sa basurahan. Biglang naintindihan ni Ricky ang buong plano. Hindi lang ito tungkol sa pagdedeklara na baliw ang kanyang ina. Pinapahina ni Veronica ang isip nito gamit ang sedative at sabay nito, pinapahina niya ang puso nito sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng tamang maintenance medicine. Inaantay niyang atakihin sa puso ang kanyang ina. Gusto niyang mamatay ito. Isang malakas na sigaw ng galit ang kumawala mula kay Ricky. Sinuntok niya ang pader ng hotel room, hindi na iniinda ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit at ang determinasyong tapusin na ang lahat ng ito bukas ng umaga. Iyon ang magiging araw ng paghuhukom. Para kay Veronica, ang mundo ay perpekto. Nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant sa The Fort, kaharap si Attorney Damian. Ang ilaw mula sa chandelier ay nagpapakislap
sa malaking diamanteng singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Ricky noong sila'y ikasal. Napangiti siya. Malapit nang madagdagan ang mga ito. Higit pa sa mga alahas, ang buong yaman ng mga Del Fuego ay malapit nang mapa sa kanya. To us, sabi ni Damian, itinaas ang kanyang wine glass. To our brilliant future, itinaas din ni Veronica ang kanyang kopita. To us, sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang halik na ibinigay niya sa labi ni Damian ay mabilis ngunit puno ng kahulugan. Isang selyo sa kanilang masamang kasunduan. Isang halik ni Judas. Handa na ba ang lahat para bukas? Tanong ni Veronica, habang hinihimas ang kamay ng abogado sa ilalim ng mesa. Everything is in place, my love. Sagot ni Damian. The medical documents are solid. The facility is discreet and expects her tomorrow. Once she's admitted, I will file the petition to grant you full legal authority over her assets. Ricky won't be able to do anything from Singapore. Si Ricky, ang kanyang mabait, masipag at walang alam na asawa, naawa siya rito, pero mas nangingibabaw ang pagkasuklam. Pagkasuklam sa kung paano nito nakuha ang lahat ng ganoon kadali, habang siya, kailangan niyang maghirap at gumamit ng kuko at ngipin para lang makaahon sa putik na kanyang kinalakhan. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang isang maliit na barong-barong, ang amoy ng estero, ang gutom. Isinumpa niya noon na hinding-hindi na siya babalik doon. At si Doña Esmeralda, sa kanyang tindig, sa kanyang pagiging old money, sa kanyang mga tingin na tila ng huhusga, ang matanda ang perpektong simbolo ng lahat ng bagay na kinamumuhian niya at gusto niyang makuha. Good, sabi ni Veronica. Bumalik ang isip sa kasalukuyan. Gusto ko malinis ang lahat, walang palya. Kinabukasan ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa. Nag-shopping siya, ginamit ang credit card ni Ricky para bumili ng mga bagong damit at alahas. Para sa kanya, ito ay isang advance celebration. Pag-uwi sa mansyon, napansin niyang may kakaiba kay Manang Inday. Ang matandang kasambahay ay tila umiiwas sa kanyang tingin. Palagi itong nakayuko, masyadong tahimik. Manang Inday, may problema ba? Tanong niya. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa. Wala po, Ma'am Veronica. Sagot ng matanda. Hindi tumitingin sa kanya. Pagod lang po siguro. Pinagmasdan niya ito ng ilang segundo. Mayroon siyang naramdamang kakaiba. Isang maliit na alarmang tumunog sa kanyang isip. Pero iwinaksin niya ito. Ano naman ang magagawa ng isang matandang katulong? Isa lang itong alikabok sa kanyang grandiosong plano. Binaliwala niya ito. Iyon ang kanyang magiging pinakamalaking pagkakamali. Pumunta siya sa silid ni Doña Esmeralda. Nadatnan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Mama, nag-enjoy ka ba sa araw mo? Tanong ni Veronica. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Inayos niya ang kumot sa mga binti ng matanda. May inihanda akong maliit na salo-salo mamayang gabi. Aalisin ko na lahat ng paborito mong pagkain. A special farewell dinner. Hindi sumagot si Esmeralda. Tumingin lang ito sa kanya. At sa isang saglit, nakita ni Veronica ang isang kislap sa mga mata ng matanda. Hindi takot, kundi tapang, pero mabilis din itong nawala. Siguro, guni-guni niya lang iyon. Hapon na nang tumawag ang opisina ni Ricky. Ma'am Veronica, good afternoon po. May pinadalang package si Sir Ricky para sa inyo, galing Singapore. Pagkalipas ng isang oras, dumating ang package. Isang kahon mula sa isang sikat na brand ng alahas. Sa loob, isang napakagandang kwintas na may diamante. May kasama itong sulat. My dearest V, thinking of you. Sorry I've been so busy. I'll be home soon to make it up to you. Love, Ricky. Napangiti si Veronica. Ang tanga talaga ng asawa niya. Habang siya ay abala sa pagtatrabaho, ninanakaw na niya ang lahat sa likod nito.
Isinuot niya ang kwintas. Bagay na bagay sa kanya. Ito na ang hudyat. Ang lahat ay naayon sa kanyang plano. Ang langit mismo ay pabor sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na sa isang hotel room na hindi kalayuan, ang lalaking nagpadala ng kwintas ay pinapanood ang bawat galaw niya sa isang monitor. Ang regalo ay hindi tanda ng pagmamahal, kundi isang paraan para mapanatili ang kanyang kumpiyansa, para hindi ito maghinala. Isang paalala na habang inaakala niyang hawak niya ang lahat ng baraha, ang kalaban niya ay tahimik na nag-aantay ng tamang oras para ipakita ang alas nito. Ang farewell dinner na inihanda ni Veronica ay parang isang piging para sa isang patay. Ang pagkakaiba lang, buhay pa ang ililibing. Lahat ng paborito ni Doña Esmeralda ay nakahain sa mesa. Kare-kare, sinigang, relenong manok, pero wala siyang ganang kumain. Bawat subo ay parang lason sa kanyang lalamunan. Ang bawat ngiti ni Veronica ay parang isang pangungutya. Kumain ka pa, Mama. Kailangan mong maging malakas para sa biyahe mo bukas, sabi ni Veronica, habang nilalagyan pa ng pagkain ng kanyang plato. Ang mga salitang biyahe mo bukas ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ang huling gabi niya sa pamamahay na ito. Ang huling gabi niya bilang isang malayang tao. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan siya ng isang katulong paakyat sa hagdanan, tumingin siya sa ibaba. Nakita niya si Veronica, nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa malaking portrait nilang mag-anak na nakasabit sa pader. Nakita niya kung paano hinaplos ni Veronica ang sarili nitong mukha sa litrato. At pagkatapos ay tiningnan ang imahe niya, si Esmeralda, na may ngiting puno ng tagumpay. Sa sandaling iyon, alam ni Esmeralda na tapos na ang lahat. Walang Ricky na darating para iligtas siya. Walang milagrong mangyayari. Ang tanging naghihintay sa kanya ay ang dilim. Sa loob ng kanyang silid, hindi siya nagbihis. Umupo lang siya sa gilid ng kama, niyakap ang sarili, at hinintay ang pagsikat ng araw. Ito na ang gabi ng kanyang pagsuko. Habang ang lahat ay abala sa hapunan, si Manang Inday ay nasa kusina. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na ang oras. Kinuha niya ang bote ng vitamins ni Doña Esmeralda na nasa cabinet. Sa kabilang bulsa niya, naroon ang isang bote ng tunay na bitamina na ibinigay sa kanya ng hardinero. Kaninang hapon, utos ni Sir Ricky. Ang plano ay simple. Pagpalitin ang laman ng mga bote. Nanginginig ang mga kamay ni Inday habang binubuksan ang bote ng gamot ni Veronica. Bawat tunog sa labas ng kusina ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Paano kung mahuli siya? Ano ang gagawin sa kanya ni Veronica? Pero nang maalala niya ang mukha ni Doña Esmeralda, ang mukha ng isang taong sumuko na, nawala ang kanyang takot. Pinalitan ito ng tapang. Mabilis niyang itinapon ang mga sedative sa lababo at hinugasan ito pababa sa drain. Pagkatapos, inilipat niya ang mga tunay na bitamina sa bote. Isinara niya ito ng mahigpit at ibinalik sa cabinet, sa eksaktong pwesto kung saan niya ito kinuha. Nakahinga siya ng maluwag. Nagawa niya, pero ang kaba ay hindi nawala. Kinailangan pa niyang gawin ang ikalawang bahagi ng plano, ang gamot sa puso ni Doña Esmeralda. Alam niyang itinago ni Veronica ang tunay na gamot sa puso sa loob ng kwarto nito. Kailangan niyang makuha iyon. Naghintay siya. Hinintay niyang matapos ang hapunan at umakyat na ang lahat sa kani-kanilang mga silid. Alam niyang maliligo muna si Veronica bago matulog. Iyon ang kanyang pagkakataon. Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo ni Veronica, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng demonyo. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Bawat anino sa silid ay tila isang halimaw. Binuksan niya ang drawer, tumingin sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador. Wala. Nasaan na yon? Narinig niya ang paghinto ng tunog ng shower. Malapit nang lumabas si Veronica. Sa huling pagtatangka, tiningnan niya ang vanity table.
Sa ilalim ng isang tumpok ng mga alahas, sa loob ng isang mamahaling kahon, nandoon ito, ang bote ng gamot sa puso. Kinuha niya ito at mabilis na lumabas ng silid. Ilang segundo lang bago bumukas ang pinto ng banyo. Bumalik siya sa kusina. Ang dibdib ay sumisikip sa nerbiyos. Itinago niya ang gamot sa puso sa bulsa ng kanyang duster. Mamaya, kapag tulog na ang lahat, palihim niya itong ibibigay kay Doña Esmeralda. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nagtipa ng isang mensahe para kay Ricky. Handa na po ang lahat. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana ng kusina. Sa di kalayuan, sa isang madilim na kanto sa labas ng subdivision, nakita niya ang isang puting van na walang ilaw. Isang ambulansya. Nandyan na sila. Nagaantay. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Manang Inday. Nagawa niya ang kanyang parte. Pero sapat na ba ito? Paano kung huli na ang lahat? Kinaumagahan, sumikat ang araw na parang ordinaryong araw lang. Pero para sa mga nasa loob ng mansyon, ito ang araw ng katapusan. Maagang kumatok si Veronica sa silid ni Doña Esmeralda. Hindi na siya nagabalang magsuot ng maskara ng kabaitan. Kasama niya ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng puting uniforme. Si Esmeralda ay nakaupo pa rin sa gilid ng kama, sa parehong posisyon mula kagabi. Tumingin siya kay Veronica. Ang mga mata ay walang emosyon. "It's time to go, Mama," sabi ni Veronica. Isang nangiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Your new home is waiting." Ang mga salita ni Veronica ay parang isang sentensya ng kamatayan na binigkas sa loob ng isang tahimik na silid. Hinawakan ng dalawang nurse ang magkabilang braso ni Doña Esmeralda. Hindi na siya pumalag. Ano pa ang saysay? Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Tumingin siya sa bintana sa huling pagkakataon, nagpapaalam sa kanyang mga orkidya, sa sikat ng araw, sa kanyang kalayaan. "Dahan-dahan lang," sabi ni Veronica sa mga nurse. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala na lalong nagpatingkad sa kanyang kasamaan. "She's very fragile." Habang dahan-dahan nilang inilalabas si Esmeralda mula sa silid, papunta sa malawak na hagdanan ng mansyon, isang boses ang pumuno sa katahimikan. Isang boses na matagal nang hinahanap-hanap ni Esmeralda. Isang boses na kinatatakutan ni Veronica. "I don't think so." Lahat sila ay napahinto. Sa paanan ng hagdanan, mula sa anino ng isang malaking haligi, lumabas si Ricardo Ricky Del Fuego. Hindi siya ang Ricky na umalis papuntang Singapore. Ang Ricky na laging nakangiti at abala. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ngayon ay may mga matang nag-aapoy sa galit, ang panga ay matigas, at ang buong tindig ay sumisigaw ng kapangyarihan at paghihiganti. "Ricky?" bulong ni Veronica. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. "The darling? Anong ginagawa mo rito? Akala mo nasa Singapore ako, abala sa trabaho, habang niloloko mo ako." Putol ni Ricky, ang bawat salita ay mababa at puno ng panganib. "Akala mo hindi ko malalaman ang mga ginagawa mo sa likod ko? Sa likod ng ina ko?" Nabitawan ng mga nurse si Esmeralda. Siya naman, nang makita ang kanyang anak, ay napahawak sa kanyang dibdib. Isang luha ng hindi makapaniwalang saya ang dumaloy sa kanyang pisngi. Totoo nga. Totoo ang aninong nakita niya. Dumating ang kanyang anak. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Ricky," sabi ni Veronica. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. "Nandito ako. Inaalagaan si Mama. Medyo malala na kasi ang kondisyon niya kaya dadalhin na namin siya sa isang facility kung saan..." "Tumigil ka na, Veronica," sabi ni Ricky. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong mansyon. "Tapos na ang palabas mo." Itinaas niya ang isang remote control at itinutok sa malaking telebisyon sa sala. Sa isang pindot na buhay ang screen, ang unang lumabas ay ang video ng pagtapon ni Veronica sa sopas ni Esmeralda.
Sumunod ang video kung saan tinatawag niyang pabigat at walang silbi ang matanda. Ang mukha ni Veronica ay namutla. Saan mo nakuha yan? Hindi siya pinansin ni Ricky. Pinindot niya ulit ang remote. Ngayon, isang audio recording naman ang narinig. Ang usapan ni Veronica at ni Attorney Damian. Malapit na. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat. By lunchtime, she'll be in a facility where no one can reach her. At sa atin na ang lahat, my love. Sa puntong yon, si Attorney Damian, na tahimik na nag-aantay sa may pintuan, ay sinubukang tumakas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas ito at pumasok si Leo kasama ang 2 pulis. Attorney Damian, I presume, sabi ng isang pulis. You are under arrest for conspiracy to commit fraud. Napaluhod si Veronica. Ricky, please, it's not what you think. May nag-setup lang sa akin. Frame up lang to. Umiling si Ricky. Ang mukha ay walang emosyon. Huli na, Veronica. Pinindot niya ulit ang remote. Sa screen, lumabas ang video na kuha mula sa CCTV ng dining room kagabi. Ang pagdurog niya ng sedative. Ang pagtapon niya sa gamot sa puso ni Esmeralda. Kasabay nito, inilabas ni Ricky ang isang papel. Ang resulta mula sa laboratorio. Lorazepam, sabi ni Ricky. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Hindi lang pala isip niya ang gusto mong sirain. Gusto mo siyang mamatay, Veronica. Gusto mong patayin ang ina ko. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Veronica. Wala na siyang lusot. Wala nang kasinungalingan. Humagulgol siya sa sahig, isang nakakaawang tanawin ng isang reynang nawalan ng korona. Ricky, patawarin mo ako. Please, mahal kita. Lumapit si Ricky. Sa isang saglit, inakala ng lahat na tutulungan niya itong tumayo. Ngunit sa halip, inilapag niya ang isang folder sa sahig. Sa harap mismo ni Veronica, divorce papers, nakapirma na siya. You will leave this house with nothing but the clothes on your back. Malamig na sabi ni Ricky. Consider yourself lucky I'm not pressing more charges for attempted murder. Pagkatapos, tinalikuran niya ito. Ang kanyang atensyon ay na kay Esmeralda na. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na sa bisig ni Manang Inday. Lumuhod si Ricky sa harap ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Mami, patawarin niyo po ako. Sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin niyo po ako sa lahat. Umiling si Esmeralda. Hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Tumingin si Ricky sa mga pulis. Take them away. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Veronica at si Damian palabas ng mansyon, isang huling sigaw ang binitiwan ni Veronica. Isang sigaw na puno ng galit at pagkatalo. Ngunit wala nang nakinig. Ang paghuhukom ay tapos na. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig na lang ay ang iyak ng isang anak na humihingi ng tawad at ang iyak ng isang ina na sa wakas ay malaya na. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng pagtatalo, ang tensyon ng mga lihim at ang lamig ng takot ay unti-unting napalitan ng isang payapang katahimikan sa mansyon ng mga Del Fuego. Ang mga gamit ni Veronica ay matagal nang naipadala sa kung saan man. Ang kanyang mga litrato ay inalis na sa mga pader. Ang kanyang pabango ay hindi na naamoy sa mga pasilyo. Tila isang masamang panaginip na sa wakas ay nagwakas na. Ngunit ang mga sugat ay nanatili. Hindi man nakikita ng mata. Ngunit malalim ang marka sa puso. Si Doña Esmeralda ay dahan-dahang bumabalik sa dati. Sa tulong ng tamang gamot at pag-aalaga, ang kanyang isip ay unti-unting lumilinaw. Ang dating blangkong titig ay napalitan na ng ningning. Ang dating nanginginig na mga kamay ay kaya nang muling humawak ng tasa ng kape nang hindi natatapon. Si Ricky, sa kabilang banda, ay hindi na bumalik sa Singapore. Ipinagkatiwala niya muna ang operasyon sa kanyang pinagkakatiwalaang business partner.
Ang lahat ng kanyang oras at atensyon ay ibinuhos niya sa kanyang ina. Siya na mismo ang naghahanda ng agahan nito. Siya ang nagtitimpla ng kanyang tsa. Sa hapon, siya ang nagbabasa ng libro para dito bago matulog. Bawat kilos niya ay may kasamang pagsisisi. Isang hapon, habang magkasama sila sa hardin, hindi na napigilan ni Ricky ang sarili. "Ma, patawarin niyo po talaga ako," sabi niya. Ang boses ay mahina. "Kung naging mas mabuti lang sana akong anak. Kung umuuwi lang sana ako palagi. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito." Tinitigan siya ni Esmeralda. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Ricky, anak," mahinahon nitong sabi. "Walang perpektong anak, tulad ng walang perpektong ina. Nagkamali ka, oo. Pero ang mahalaga, natuto ka. At bumalik ka." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. "Iyon ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagbabalik mo." Niyakap ni Ricky ang kanyang ina. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang pag-angat ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Hindi pa huli ang lahat para bumawi. Kinabukasan, kinausap ni Esmeralda si Manang Inday. Nakaupo sila sa veranda, umiinom ng mainit na salabat. "Inday," simula ni Esmeralda, "hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Ngumiti lang si Manang Inday. "Tungkulin ko po iyon, Ma'am Esme, at pangako ko po kay Don Alberto. Higit pa sa tungkulin ang ginawa mo, Inday," sabi ni Esmeralda, ang mga mata ay naluluha. "Sinuong mo ang panganib para sa akin. Isa kang tunay na kaibigan." Hindi na napigilan ng dalawang babae ang kanilang mga damdamin. Sa isang mahigpit na yakap, ipinadama nila ang pasasalamat at ang lalim ng isang pagkakaibigan na sinubok ng panahon at katapatan. Isang gabi, habang naghahapunan, ibinagsak ni Ricky ang isang balita. "Ma, kinausap ko na ang board," sabi niya. "Nagdesisyon na ako. Ililipat ko na dito sa Maynila ang main office ng kumpanya. Uuwi na ako. For good." Napatingin si Esmeralda sa kanyang anak, hindi makapaniwala. "Pero anak, ang negosyo mo, ang buhay mo, ay nandoon na." Umiling si Ricky at ngumiti. "Ang buhay ko, ma, ay kung nasaan ang pamilya ko. At kayo po ang pamilya ko. Natutunan ko na po ang leksyon ko. Wala nang mas importante pa kaysa sa inyo." Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at masayang tawa ang narinig mula kay Doña Esmeralda. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika para sa pandinig ni Ricky. Ang paghilom ay nagsimula na, ngunit isang araw, isang bagong pagsubok ang dumating. Isang sulat mula sa korte, isang abogado ang dumating sa mansyon. "Doña Esmeralda," sabi ng abogado, "nagsimula na po ang paglilitis laban kay Miss Veronica at Attorney Damian. At kayo po ang star witness. Kailangan po nating makuha ang inyong opisyal na testimonya." Ang lahat ng tawanan ay biglang naputol. Ang katahimikan ay muling bumalot. Humarap si Ricky sa kanyang ina. Nakita ang bahagyang takot na gumuhit sa mukha nito. Ang kaharapin muli ang babaeng halos sumira sa kanyang buhay. Kakayanin kaya niya? Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga mamamahayag at mga osisero. Sa isang sulok, nakaupo si Veronica, payat at gusgusin, malayo sa dating imahe ng isang sosyalera. Sa tabi niya ay si Damian. Wala na ang yabang sa kanilang mga mukha. Napalitan ito ng kaba at pagkatalo nang tawagin ang pangalan ni Doña Esmeralda del Fuego, isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Inalalayan ni Ricky ang kanyang ina, papunta sa witness stand. Bawat hakbang ni Esmeralda ay mabigat, ngunit meron itong bagong bigat, hindi ng kahinaan, kundi ng dignidad. Nang umupo siya, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa hukom, hindi man lang sumulyap kay Veronica.
Maaari niyo po bang isalaysay sa korteng ito ang mga naranasan ninyo sa kamay ng akusado? Tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Esmeralda. Sa tabi niya, nakita niya si Ricky na tumango, nagbibigay ng lakas. Nakita niya si Manang Inday sa likuran, tahimik na nagdarasal, at nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses sa simula ay mahina at nanginginig ay unti-unting lumakas. Bawat salita ay malinaw. Bawat detalye ay matalas. Isinalaysay niya ang lahat. Ang mga masasakit na salita, ang natapong kape, ang mga bitamina na unti-unting lumason sa kanyang isip, ang gabi kung kailan niya narinig ang masamang plano. Wala nang takot sa kanyang boses, tanging ang bigat at kapangyarihan ng katotohanan. Habang nagsasalita siya, ang buong courtroom ay natahimik. Walang maririnig kundi ang kanyang salaysay. Tumingin siya kay Veronica sa unang pagkakataon. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang galit, kundi ang tuluyang pagsuko. Talo na ito at alam nito iyon. Ang testimonya ni Doña Esmeralda ang naging huling pako sa kabaong ng kaso. Hinatulan si Veronica at Damian ng mahabang pagkabilanggo para sa fraud, falsification of medical documents, at illegal detention. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga kamera, ngunit hindi na nagtago si Esmeralda. Hinarap niya ang mga ito ng may taas noo, hawak ang kamay ng kanyang anak. Sa wakas, naibalik na ang kanyang pangalan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon ng mga Del Fuego ay hindi na isang bilangguan ng kalungkutan, kundi isang tahanan ng pagmamahal. Si Ricky, gaya ng kanyang ipinangako, ay umuwi na para mamahala sa negosyo mula sa Maynila. Ang bahay ay madalas nang mapuno ng tawanan ng mga kaibigan at kamag-anak. Isang umaga, naabutan ni Ricky ang kanyang ina sa hardin. Ang hardin ng mga orkidya na dating nalanta ay ngayoy puno na ng buhay at kulay. Si Doña Esmeralda, suot ang kanyang paboritong bestida, ay masayang nagdidilig ng mga halaman kasama si Manang Inday. Ang kanyang mukha ay masigla, ang kanyang mga ngiti ay totoo. Ma, bati ni Ricky, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Oh, anak, tamang-tama, sabi ni Esmeralda. Kumuha siya ng isang gunting at maingat na pumutol ng isang napakagandang puting orkidya. Inabot niya ito kay Ricky. Para saan po ito? Tanong niya. Ngumiti ang kanyang ina. Isang nangiting puno ng karunungan at kapayapaan. This is for new beginnings, sabi nito. Para sa mga bagong simula. Kinuha ni Ricky ang bulaklak. Tinitigan niya ang kanyang ina na ngayon ay nakikipagtawanan na ulit kay Manang Inday. Naintindihan niya na ang tunay na kayamanan ng mga Del Fuego ay hindi ang pera sa bangko o ang mga ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang babaeng nasa harap niya ngayon. Isang simbolo ng katatagan, isang patunay na ang dignidad ay hindi nawawala at ang pagmamahal ng isang pamilya ay kayang paghilumin ang kahit anong sugat. Habang pinagmamasdan niya ang 2 babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay, napangiti si Ricky. Umuwi na siya. At sa pagkakataong ito, hindi na niya iiwan ang kanyang tahanan.